Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 13, 2024. Patuloy pa nga rin umiiral dito sa parte ng extreme northern Luzon yung shear line at nagdadala nga ito ng mga posibleng pag-ulan. Habang yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, apektado po niyan ang Cagayan Valley, Quezon, Aurora, Bicol Region, at eastern section ng Visayas. Maging dito nga po sa ilang bahagi ng Mindanao, makakaranas nga po tayo ng malinsangang panahon. At yung thunderstorm naman, posible nating asahan yan sa parte ng Metro Manila, yung mga biglang pagbuhos ng pagulan. At ayon nga po sa latest update ng European Center, sa ating advanced weather forecast, patuloy pa rin na meron tayong minomonitor na posibleng sama ng panahon na papasok sa ating bansa at posibleng makaapekto ito sa may parte ng Visayas or dito nga po sa may parte ng Mindanao. At possible din po by next week ay magkaroon ng pagbugso ng northeast monsoon o yung amihan sa parte nga ng extreme northern Luzon. Dahil kung mapapansin nga natin, dahil meron na rin pong shear line, kaya ito na rin po yung nagiging sinyales ng pagbugso ng northeast monsoon. At dito naman po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 2 ng hapon, asahan natin, mataas pa rin ang tsansa ng posibilidad ng pagulan sa parte ng Palawan, Mindanao, western section ng Visayas, dito po sa central and northern portion ng Luzon, may makulimlim na kaulapan sa Metro Manila, Polillo Island, and Bicol Region. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, makulimlim lamang po ang ating kalangitan na may isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, mananatiling maayos at maganda naman lagay ng panahon. Asahan na lamang natin yung mga isolated rain shower. At pagdating nga po ng madaling araw ng October 14, ganun pa rin po magiging maayos at maganda naman ang lagay ng panahon. Maliban lamang sa parte ng Polillo Island, Quezon, Marinduque, may mga tsansa ng mga posibleng pag-ulan. Dito naman tayo sa ating advanced weather forecast. Bukas po October 14, asahan natin may mga tsansa ng pag-ulan sa hapon dito po sa may parte ng Luzon. At pagdating naman po ng October 15 hanggang October 16, asahan po natin na umiiral pa rin po yung easterlies sa ating bansa. Pagdating po ng October 17 hanggang October 18, asahan nga po natin na patuloy po may mga isolated rain shower sa parte ng Visayas, Palawan at Mindanao. Pero pagdating naman po ng October 19, dito po by October 19, asahan natin na dito po may pagbugso na tayo nakikita na hangin na nanggagaling nga dito sa parte ng China at may low pressure area na rin po tayo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at mataas ang tsansa ng pagulan sa western section ng ating bansa. By October 20, dito po yung low pressure area ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at mapapansin nga natin yung posibleng pagbugso ng northeast monsoon dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon. By October 21, yung low pressure area ay posibleng papasok na yan ang ating Philippine Area of Responsibility, and by October 22, ito po yung nasa loob ng ating bansa at magpapaulan na po yan dito sa may parte ng Mindanao, Visayas at Palawan. Pero again, inuulit natin sa ngayon nga po, medyo mababa pa naman yung posibilidad nito na mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. Pero dahil nga malayo pa ito, malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan, lalo kung hihina po yung pagbugso dito ng northeast monsoon sa may parte ng extreme northern Luzon. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.